Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So another video, another online lending application na naman ang ating sisilipin para malaman natin kung ito ba yung legit o isang loan shark. So bago kayo mag-download ng mga online lending application na naglalabasan sa Google Play Store, huwag muna kayo guys mag-apply. Manood muna kayo ng mga reviews para malaman nyo kung sila ba talaga is maaasahan, makakatulong sa atin na mga nangungutang. So, para at least hindi na rin masayang yung inyong oras. Ito daw online lending application na ito is nag-o-offer ng up to 20,000 pesos and all apply steps are online. So, online daw po lahat dito. Fast approval process, simple, fast, and secure. No hidden fees, safe funds, and reasonable loans. Many repayment option, you can choose the repayment channel. So, maraming repayment option dito. And guys, ang online lending application na ito is si Perabag, Instant Online Loan. So, but before we continue guys, disclaimer lamang po, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating YouTube channel. Tayo po is nag-share lang ng ating experience ng paglo-loan sa kanila. Let's continue, guys. So, si Perabag Instant Online Loan is under ni Got It Lending and Corp. And guys, meron na po siya ditong 4.7 star and 71K reviews. So, upon opening this online lending application, personal data collection and disclosure policy na po ang makikita natin. So, narito guys yung mga kanyang i-access, which is nandyan po yung ating image. So, i-collect niya po iyon. SMS, camera, mobile phone, installed apps, and location, and the calendar. So, click lang po natin dito yung square, and then click na po natin dito yung accept. And then, after that, guys, kailangan po natin i-allow yung kanyang mga gustong ipa-allow. And dito, guys, narito na po, kailangan na po natin dito maglagay ng ating active phone number and then click lang po natin yung let's go. After that, guys, merong verification code na dadating. Kailangan lang natin dito siyang ilagay. And then, narito na po tayo sa kanyang data collection, data gathering and usage. So, meron pa siya ditong pa data collection. Scroll down lang po natin and makikita natin dito, meron din siya ditong data storage. So, i-collect daw po niya yung ating mga data dito. And then, upload image information. So, i-collect din daw po niya yung image information para daw po ma-verify natin yung identity information. And then, upload SMS. And then, ayan na guys, narito na tayo sa kanyang homepage. So, maximum loan amount is 20,000 pesos. The interest rate is 0.05 per day. And then, the repayment is 91 days. Click na po natin yung apply. So, dito narito yung mga kailangan na nating fill upan, which is the personal information. Dito guys, meron pa increase pass rate by 20% for a limited time. So pag maaga po nating natapos yung pag-fill up natin is meron na po tayong 20% chance na ma-approve dito. So yan guys, yung mga kailangan nating fill upan. Dito guys, meron siyang pa-optional. So dito naman sa optional is, optional lang, ibig sabihin nasa sa atin po kung ating pipilapan o hindi. So ako guys, pag mga optional, hindi ko na siya nilalagyan ng information. And then after that guys, kiklik lang natin dito yung next. Dito is 3 lang po yung kanyang contact reference na kanyang hinihingi. And then, after that is the identification information. So, dito mag-upload na po tayo ng ID and narito po yung mga available IDs. So, kaunahan na po dyan is si National ID, Postal, TIN, PhilHealth, SSS, Voters ID, Driver's License, Passport, and then the UMID card. So, yun guys, yung mga available IDs. And then, kailangan lang po natin siyang picturean and meron din po siyang facial recognition. So, kailangan po natin dito mag-selfie and kailangan is malinaw, walang salamin. So, yun po yung mga kailangan natin. And then, narito na po tayo sa withdrawal account. So, e-wallet and bank. Sa e-wallet, GCash, PayMaya, GrabPay. Yun po yung mga available na
disbursement channel. So, GCash na lang guys ang gamitin nyo para safe. Huwag nyo nang gamitin yung mga bank account ninyo. And then yan guys, narito na tayo sa exciting part. So, kanya na pong pinaprocess, 5 seconds. And ayan na! Ayan na yung ating offer. Narito na yung offer sa atin ni Perobag. So, kung makikita nyo guys, 2,500 po yung kanyang offer sa akin. And dito guys, kung makikita nyo dun sa first repayment period is 2,500. And sa second and third repayment period is 100% off. So, ibig sabihin, kung magkano lang din yung nautang natin, is yun din daw po yung babayaran natin. Pero guys, wait lamang po, hindi po natin buong matatanggap ito. Click lang po natin dito guys yung details of the fees para makita natin. Huwag nyo agad i-click yung submit. So, kailangan natin busisiin dito yung details of the fees. So, dito ang service fee is 750 pesos. Ang kanyang interest is 100% off. So, maganda kasi yung kanyang interest is 100% off. Pero guys, bumawi naman siya dun sa service fee na 750 pesos. Kaya, ang matatanggap nyo na lamang is 1,750 doon sa 2,500 na kanyang offer. So, dito meron pa siyang pasubmit automatically after may countdown siya. So, guys, pag hindi nyo ito na-cancel, mag-auto-submit kahit hindi naman natin gusto dito mag-loan. Kaya, guys, ang importante dito, pag hindi nyo bet ito, is kailangan nyo, guys, i-click dito yung cancel para hindi siya mag-automatic na submit. So, dito meron siya pa siyang reason for cancellation. So, bahala na kayo kung ano na nyo dyan pipiliin. So, pag hindi nyo bet, i-cancel nyo guys kasi mag-automatic submit po ito. Baka magulat na lang kayo, meron na dumating sa inyong GCash and meron na kayong kailangang bayaran after 7 days. Kasi guys, 7 days lamang po yung kanya ditong loan term. So, fake news dito yung 91 days. Naku naman. Ayan guys, na-cancel na po natin. So, yun guys, yung about kay Perabag. For your information lang guys, hindi ko po kinuha yung offer sa akin ni Perabag. Kasi, para sa akin, hindi po worth it utangan o hindi worth it yung matatanggap ko na lamang na offer sa akin. Kasi guys, ang laki nung kanyang service fee. So, yun guys. Pero, pwede naman siya guys siguro pag mga emergency, ganun. Pero, wag na sana naman tayo magkaroon ng emergency, di ba? So, yun guys, yun yung about kay Perabag. Nasa sa inyo pa rin naman lagi ang huling desisyon. So, kayo pa rin naman ang mag-decide after pong maipakita natin yung possible na maloloan and magkano na po yung matatanggap nyo na lang and ilang days lang po bago po tayo magbayad sa kanila. So, yun lang for today's video guys. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, isubscribe mo na, i-like mo na itong video and mag-comment ka na rin sa comment section. So, bye-bye guys! See you on my next video! Thank you for watching!